Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Huwag nyo akong siraan. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo? OMG mga kababayan! Ito na po si Senator Robin Hood Padilla. Naghamon na po rito kahit sino po sa inyo. Wala po siyang urungan, natulala, napaiyak. Bigla po itong napabalik si Iskol Bocol doon nga po sa kanyang masteral sa Itbulaga University. Ayan po mga kababayan, ang matindi pong mga video ang ating pag-uusapan ngayon. At ang matinding mga nangyayari po ngayon, Rigudon. At matindi pong pagkakapahiya dito ni Iskol Bocol, Major in Itbulaga University, mga kababayan. Ang abogagong gago. Joke lang. Pero mga kababayan, dinadaan lang po natin sa konting joke-joke po ito mga kababayan. Pero hindi po joke ngayon. Ito pong nangyayari sa Senado. At natamimi, napahiya po. Ito po, mga sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ituloy po muna natin ito kay Senator Robin Padilla. Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Yan po mga kababayan. Ito pong si Senator Robin Padilla ay talaga naman talagang handa po siyang magpakamatay para po dito sa kanyang ipinaglalaban. Ano po ba ito mga kababayan? Ito pa si Senator Bato. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Grabe mga kababayan, ang Senado ay hindi po ito Itbulaga noon time show. Ayan po ang isang masakit po. Masakit sa katotohanan na ito pong ang ating Senado ngayon ay nagiging gag show na po dahil ang presidente ng Senado ay isa pong Iskol Bocol graduate mga kababayan. Kung kaya't ganyan po ang nangyayari ngayon, hindi niya na po supposed to be, siya po dapat ang panganay. Supposed to be, siya dapat ang magulang. Supposed to be mga kababayan, siya dapat ang nangangaral sa kanyang mga anak or sa kanyang mga kapatid na mga bunso or mga bata pa sa kanya. Tama hindi? Pero ngayon mga kababayan, matutunghayan po ninyo dito sa video ito, siya po mismo dito ang panganay, siya po mismo ang magulang dito ng Senado, siya naman po ang sinasabon at siya po ang pinangangaralan. Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. At matindi pa po dito Naku po, hindi pa po tayo tapos sa ating mga highlights. Ito pa po, si Senator Marcolita. Ano naman po ang sinabi niya rito sa isang Iskol Bocol University? Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon, na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon, samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yan mga kababayan, ang magpapatibay na ito pong si Tito ay tuta. Tuta po itong si Iskol Bocol ng mga congressman. Mga kababayan, kasi ang sinasabi, 17 pong mga congressman ang binabanggit ng mga Diskaya dito nga po sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Chairman Rodante Marcolita. Ang problema, nagbanggit ngayon itong Bryce Hernandez ng dalawa dito sa mga senador na di umano sangkot din po. Yun ang pinakinggan. Ngayon, sino ngayon ang mas lumalabas na may mas may kapangyarihan? Ang Senado o yung Kongreso?
Mga kababayan, kayo na ang humusga sa mga ganyan pong usapin, ano ho? Pero bago natin ipagpatuloy at panoorin pong buo ang ating mga video, ako po nakikiusuyo sa inyo, ano ho? Mayroon kasi nagsasabi na wag ka na makiusap, gandahan mo na lang ang video mo. Ito na po masasabi ko sa iyo, sir, no? Ginagalang ko po ang inyong komentaryo. Ganito lang po 'yan. Mayroon po tayong kasabihan, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Tama? Kasi po mga kababayan, sa totoo lang, wala namang pong bayad 'yan, no? Wala namang pong bayad mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pipindutin niyo lang po 'yan. Pindutin nyo yung copy, tapos i-share nyo sa Facebook o kaya sa mga messenger. Pindutin nyo lang po yung like, okay na po yun, nakapag-like na kayo. Pindutin nyo lang po yung subscribe, tapos pindutin nyo notification bell all, okay na po yun. Wala na pong yun. Yun naman po yung mga kababayan, pinapaalala ko lang, para naman at least, total, nandito na rin lang kayo, nag-i-enjoy naman kayo manood, o gawin nyo na rin ang inyong parte. Kasi itong parte namin po mga kababayan, ay inaano na po namin sa inyo yung mga dapat po ninyo mapanood kung ano talaga ang mga nangyayari. Bakit? Kasi po, wala na pong ganitong mga kababayan, hindi po nyo ito mapapanood doon sa mga viral vloggers. At hindi nyo rin po ito mapapanood sa mga mainstream media, itong mga reaction na ito. Dito lang po yun mga kababayan. Ngayon, kung sangayon kayo dyan, adi go. Kung hindi naman kayo namin pwedeng pilitin. Di ba? Nasa sa inyo naman po yan. Pero wag nyo akong diktahan na hindi magpaalala kasi kinakailangan po yan dahil nakakalimot po yung tao. Katunayan, ang mahigit po sa kalahati ng ating subscribers ay hindi po nanonood. Okay? Ang mga subscribers po natin dito, halos kalahati lang po ang mga nanonood. So, napakarami po ng subscribers, 266,000, no? Ang ating subscribers, hindi po nanonood ang iba. Okay? So, pasensya na po ha, ano lang po ako para alam nyo po na binabasa ko po ang inyong mga comment. Okay, mga kababayan. So, tuloy na po tayo sa ating video. Ito po mga kababayan, ang nangyari po dito sa Senado. At ito po si VP Inday Sara, napakatapang po mga kababayan, pinagtulungan po. Ha? Napakatapang po si Vice President Inday Sara Duterte, pero kahit pinagtulungan po dyan siya sa Congress, ay napasugod po. Napakatapang na sumugod. Panoorin po muna natin ito. Bagong-bago lang po, kapapasok lang po ni VP Inday dyan sa Congress. Before, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Next Chair, on- just to follow up on the question, so una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman detailing. Tenio, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po, yung I'm personal sorry. po ba I'm ang lahat sorry, in the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ng sorry, Vice I'm Presidente. sorry. Parliamentary Magkano ang ginastos inquiry? I'm ng sorry, staff? I'm sorry. Thank you. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan?
Bakit natin It's tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members to Dali from lang, making a Congressman manifestation. Tenyos, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So, I ask at lihitimo naman po. Exception This to, does I not take, okay? Mr. Chair, hindi po, 5 wala minutes pong, each. Mr. Two Chair, questions. Ayan po mga kababayan, ang inyo pong napanood dito, si Senator or Congressman Marcolita po, yung anak, no? Dito po naman po sa Congress, ganyan na ganyan po ang nangyayari noon, ano ho, mga kababayan, kay Senator Marcolita. Ngayon, ayan po, may nakahanap na naman po sila ng katapat dito sa kay Congressman Marcolita, mga kababayan. At tingnan nyo na sa likod doon, nakikita nyo na sa likod yung babae. Kilala nyo ba yan? Yan po si BH Party List Herrera D, mga kababayan. Bagong henerasyon yan, Party List, no? Yan po, mga kababayan, ay isa po yan sa mga bumatikos at nakadibate po ng dating appropriation chairman, yung babae, si Kimbot, mga kababayan, yung small committee na hinahanap na hindi na mahanap-hanap, mga kababayan, di ba? So ngayon, eto mga kababayan, ang ganap po, kani-kanina lang po yan sa Congress. Napakatapang po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, at sinagot po niya rito ang lahat ng mga katanungan dito ng mga congressman. At alam naman po ni VP Inday Sara, talagang iisa lang pong tanong nila dyan, yung confidential fund 2022, yun talaga. Mga bugok talaga ito. Mga abogado, kung may abogado po rito, abogado talaga sa totoo lang, mga kababayan. Pasintabi doon sa mga abogado matitino. Kasi abogado ka talaga pagka biruin mo, confidential nga eh. Ano ba ibig sabihin ng confidential? Secret! Di ka maggago dyan? Ha? Pasintabi lang po, mga kababayan, ewan ko sa mga totoong abogado at tunay na abogado at nakakaintindi. Pag sinabi mo bang confidential, lantad ba yan? Secret yan, di ba? O bakit mo pa kailangan malaman? Di abogado ka nga. Pasintabi ha, mga kababayan. Kasi hindi ako gago eh. Hindi rin ako attorney. Pero naiintindihan ko, pag sinabi mong confidential, i-google mo lang naman, secret yan. Mga kababayan, napansin nga ni Congressman Marcolita, bakit binabanatan natin? Akala ko ba magkukurtesi parliament tayo dito or magkukurtesi tayo sa Vice President? Ayan, mga kababayan, ayun, no? Kahit po alam ni Vice President Inday Sara Duterte na duplicated kasi yung mga nandyan din, ano? Yan din yung mga, alam nyo na, wala po silang ibang issue eh. Pero hindi po nila makita itong bilyon-bilyon na boss nila ang nasa sangkot, Saldico. Ito rin si Martin Romualdez. Ha? Di ba, mga kababayan? Yun po yun. Okay. Tuloy na po tayo dito sa balitaktakan. Alam nyo po, mga kababayan, may video. Huli po ang pag-iyak nito pong si Pasintabi ha? Huli po ang pag-iyak sa video nitong si Senator Tito Soto. Panoorin natin mamaya, mga kababayan, maniwala po kayo. Mayroon po tayong video ha. Ito po ang video ng atin pong mapapanood na buo dito, mga kababayan. Unahin po natin muna itong kay Senator Robin Padilla kung ano po ba talaga ang kanyang mga sinasabi patungkol po dito. Hindi pala. Ito si Senator Bato. Na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. Alam niyo, mga kababayan, napakasimple po ng speech na ito ni Senator Bato de la Rosa. Pero dito po, mga kababayan, ang kasunod na video nito mamaya ay makikita niyo pong napaiyak po si Tito Soto at mukhang balik na po ito ng Itbulaga. Balik na po ito doon sa kanyang School Vocal University, mga kababayan. Abangan po ninyo ang video ha, huwag po kayong aalis. Panoorin niyo po ito ng buo ating video na ito. Paki-share. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the
question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM tuta. Makabintang sila? Ha? Makabintang sila? Di ba daw si Martin Romualdez ang tuta ko? Paniwalain mo yung lilong mong panaut. School bukol. Sa totoo lang, ha? Tuta mo talaga si Martin? Wah, lakas naman ng loob nito. Sige nga Martin, magsalita ka nga kung sino sa inyo yung tuta. Naniniwala kayo dyan mga kaubayan? Sige nga, comment nyo nga kung naniniwala kayo na tuta daw ni Tito si tuta. Ay, si Martin. O si Tito yung tuta. Comment na lang kayo dyan. Tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Correct. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami... Boom! Sa poll, si Mr. Tuta. Hindi po ito noon-time show. Alam nyo mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Dito po napaiyak. Ha? May video pong napaiyak. Mamaya abangan po ninyo. Ibibigay ko sa inyo after po nito. Wag po kayo aalis ha. May po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant-at-Arms room. Through, yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize... Ayan mga kababayan ha. Ayan ha. Na real talk talaga ito dito. Dito napatunayan o dito po talaga nabulaga itong si School Bukol, nabulaga siya dito na instead siya yung dapat mangaral kasi siya yung pinuno ng Senado, siya ngayon yung pinapangaralan nitong mga senador na under niya or kanyang nasasakupan. Masakit po ito mga kababayan, kaya po nga napaiyak siya dito no? Biruin mo, hindi niya alam yung mga rules, yung parliamentary. Biruin mo mga kababayan, yung Bryce Hernandez na yun, nakontempo yun dito at inuunor naman nila na legit, legal po yung pagkakakontempt. Bagamat napalitan na si Senator Marcolita ni Lacson, mga kababayan,
legit po. So, ibig sabihin, nasa kanila yung legality, custody ni Bryce Hernandez. Kaya lang, nung hiniram ito ng Kongreso, at nung magdaldal na ito doon, kunwari, nagsabi na natatakot siya dito sa Congress kasi nga daw, sa Senado, kasi nga daw, dahil daw may mga senador na nasasangkot. Papaano naman yung binanggit na mga diskaya na mayroong 17 na mga congressman na sangkot? Dito, mga kababayan, mapapatunayan natin na ang nangyari talaga, ang makapangyarihan talaga ay ang Congress. Kasi bukod sa ang Congress makapangyarihan, naging sunod-sunuran itong Senate President sa kapritsyo ni Martin Romualdez at ni Bryce Hernandez. Kasi tingnan nyo nung sinabi ni Bryce Hernandez na takot siya dito sa Senado, nag-motion itong si Zubere na dalhin daw dyan sa sa Pasay City City Jail na lang. Pumayag na lang itong si Senator Marcolita. Pero ang totoo, mali yun. At ang totoo, napaka-weak ng Senado. At ang totoo, pakiramdam natin mga kababayan, itong senador takot sa Congress at takot kay Bryce. Kasi lahat na lang ng sasabihin ni Bryce spoiled. Sinabi niya, takot siya dun sa Senado. Parang sinasabi mo lang nang hindi mo binalik sa Senado itong si Bryce, takot sa inyo ngayon yan. Parang inaano mo lang, ina-affirm mo, kinukumpirma mo lang na takot talaga sa inyo. Oo, doon ka na lang sa Pasay City Jail. Kasi takot ka sa amin. Di ba ganon, mga kababayan? Pagkatapos niyan, bukod dyan, ito ngayon ay nagpasya siya ngayon, bumalik sa Senado kasi nga takot siya sa kanyang kaligtasan. Nanganganib na siya dyan sa Pasay City Jail. Mas mabuti na lang, dyan na ngayon siya sa Senado. Tinanggap naman siya ngayon ng Senado. Kina-question siya ngayon ng Senator Bato. Ano ito? Dapat linawin natin. Nagigits nyo mga kababayan ang punto rito? Parang nagiging noon-time show na lang talaga. Di ba? Palabas na lang itong nangyayari ngayon. Wala na pong wala na pong matibay tayo na argumento dito or parang wala na tayong batas na sinusunod. Kundi kung sino yung suspect, sino pa yung akusado, siya pa yung nasusunod. Lahat ng request. Kayo na mga kababayan ng umusga, ano ba ang ibig nyo sabihin nito? Si Martin at ang mga congressman ang nasusunod? O si Bryce Hernandez ang nasusunod? At si Tito Soto, sunod-sunuran lang? Paki-comment nyo ang sagot ninyo kung ano ang sagot ninyo dyan, mga kababayan, anong opinion ninyo rito. Kasi, tingnan nyo dapat hindi ganun Noong pa lang sana, kinuha niya na kaagad. Hindi pa pwede dyan sa Pasay City Jail. Hindi Ang motion ng kanyang ngayon, tao na ngayon dyan, sa Zubere, ano natin? Ilagay natin doon sa Ilagay natin sa Pasay City Jail. O di ba mga kababayan? Sino nasunod? Di si Bryce. Ngayon, nakaramdam siya ng takot, natatakot siya doon. Doon na lang ako sa Senado. Mas okay pa pala. Ngayon, tinan nyo. Sino ang naging sunod-sunuran dito? At sino yung nakakapagdikta? Kayo na humusga mga kababayan kung anong klase mayroon tayong liderato ng Senado ngayon. At dahil din dito mga kababayan, na-realize ito at talagang umiyak po itong si Soto. Panoorin nyo mamaya pagkatapos nito. The majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez. When I said namatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying something to that effect. Tingnan nyo mga kababayan, Trolls nga, pinagpapalagay niyang trolls ang mga senador at ang mga taong bayan. Ikaw ba trolls ka? Ikaw ngayon nanonood ngayon nito. Kasi di ba napuna natin ito? At siya may sabi niya, mamatay kayo sa inggit. Decision niya yun Sinasabi ni Senator Bato, di ba?
Oh, sige nga mga kababayan, i-comment nyo nga kung anong inyong opinion dyan. Tuloy natin. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless... Umiyak na mga kababayan. This is really unparliamentary. Ikaw mismo, hindi mo nga sinusunod eh. Hindi mo alam eh. Palibasa kasi, mga kababayan, may susunod pang video mamaya. Ito daw si Soto kasi, hindi nagbabasa. No? Hindi talaga nagbabasa mga kababayan ng rules. Kaya, sabi ni Senator Marcolita, mamaya may susunod pa tayong video. Pero, tingnan nyo, bukod pa, may umiiyak ito mga kababayan. Panoorin ninyo yan, ha? Yes, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway. Hindi ka pumayag, pero sino ang nasunod doon? Di ba nag-request si Bryce Hernandez? Na doon na lang, di ba nag-request yung ano mo? Ay nag-motion si Subere, sinabi niya, sa Pasay City Jail? O, saan ka pumayag? Sa Pasay City Jail. Eh yun din ang kagustuhan ni Bryce Hernandez, doon na lang siya. Di ba ang dapat dyan siya mismo sa Senado. Hiniram lang siya doon eh. Hindi ka nga pumayag. Eh, hindi ka naman nag-disagree. O hindi ka naman din sumang-ayon. Hindi ka naman din ang aksyon na dapat ibalik dito sa Senado. Kundi anong ang inagrehan mo? Yung doon lang sa Pasay City Jail. Ibig sabihin, ganun pa rin. Hindi ka pa rin ang nasunod. Kunwari lang na hindi ka pumayag. Buti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Huwag kong iiyak sa mga trolls. Mga trolls? Sino ba yung may mga trolls? Sino bang umamin na may mga trolls? Di ba si Marcos? Di ba libo-libong mga trolls si Marcos? Baka si Marcos ang sinasabihan mo. Kaya ba mga kababayan, nag-react dito tungkol sa kanyang mga sinasabi? Trolls ba kayo? Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area doon po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really
At yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time, para wala ng gulo, pumayag po kayo na dito na lang sa Senado. At may request na rin po, for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang abogado niya, na ibalik siya dito, at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, maliwanag mga kababayan. Ha? Ang posisyon ng minority, itong ang kinabibilangan nila Senator Marcolita, dapat ibalik. Ngayon, ang tanong ni Senator Soto, ano ba ang gusto ni Bryce? Ang gusto naman ni Bryce ay dun daw siya sa Pasay City Jail. O sinong nasunod? Ngayon, ito naman si Zubiri, siya na lang po ang nag-come up na mag-motion siya na sa Pasay City Jail na lang. At sumang-ayon naman daw po ang karamihan. Wala na pong nagawa ang mga minority kasi nga, majority sila eh. So magbubutuhan, majority pa rin sila. So silang nasunod. Pero hindi yon. Kasi in the first place, naninindigan po yung minority. Ang legality at ang dapat masunod ay ang nag-contempt at ang Senado. Bakit Tito Soto parang tila sunod-sunurang ka doon kay Bryce at sa Congress? Mga kababayan, kayo nang umusga. Diba maliwanag? Nilinaw dito ni Zubiri. Yung posisyon ng minority at posisyon ng Senate President. Tinatanong niya ano bang gusto ni Bryce? Doon daw gusto ni Bryce Pasay City Jail. Sumangayon na lang itong mga sa motion dito ni Zubiri. Ganun po mga kababayan. So nagkakaroon po talaga. So na-question siya ngayon. Kasi Senator Bato, hindi ito gag show. Hindi ito hindi ito Bocal University. Kaya siguro dapat ka nang bumalik kung ka na lang siguro sa Bulaga. Huwag ka na dito. Huwag ka na sa Senado kasi huwag ka na sa Senado. Wala eh. Nagkakagulo eh. Hindi mo kaya ang pamunuan. Di ba? Pero ikaw yung pinuno, ikaw yung pinangangaralan. Tapos sasabihin mo pa ngayon, kailangan abogado. Abogado, hindi naman magaling mag-imbestiga. Abogado ko nga. Di ba may nagsabing ganon? Sino ba yung nagsabing ganon? Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Baka naman pwedeng palitan natin. Hindi ka nga abogado. Magaling ka naman mag-entertain. Diba? Okay mga kababayan, ito po yung video na sinasabi po nating napaiyak po dito si Tito Soto papuntang dito nga po sa speech ni Bato. Tingnan nyo itong video mga kababayan. Hindi pa rin alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng yung pensyo Sabi ni Soto mga kababayan, huwag ganun. Ang totoo niyan hindi na nga kita pinatulan, mas maraming natulungan ng noon time show Yung pala naman doon ka na lang sa noon time show. Tama nga talaga mga kababayan, di ba? Balik siya doon sa noon time show. Marami palang natulungan, so ibig sabihin walang natutulungan tong Senado. Butata ka na naman. Marapat ka lang talaga umiyak. Biruin mo ba naman punta ka ng Senado kasi sinabi mo sa kampanya mo kailangan mo makatulong, marami kang magagawa, marami kang matutulungan. Pero ngayon malalaman-laman mo, mas marami pa palang natutulungan ang noon time show mo kaysa sa Senado na kinalalagyan mo ngayon. Butatak talaga mga kababayan, Balik ka doon, Pakinggan nyo ulit mga kababayan, pakinggan nyo ulit. Hindi pa rin alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng yung pensyo Ako sa totoo lang siya, kesa sa atin dito. yung pinupost nila doon na ginagawa ka na yung Tani Martin, sakit sa akin yun siya. Hindi, if you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Pinapakita lang ginawa kang tuta ni Martin. Masakit sa amin yun. Kahit na minority ka na Miyembro kami ng Senado.
Kung pension, hindi pa rin alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng yung pension eh. BMR, asan sinasabi mong umiyak? Wala naman ah. Oh, teka. Ulitin nga natin ang video. Ito ha. Ito. Sasabayan ko ha. Pension, hindi pa rin alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng yung pension eh. Sa totoo lang 6 years eh, kesa sa atin dito eh. yung post nila doon na ginagawa yung Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Yun ang kanyang pag-iyak. Ang totoo niyan, marami naman natulungan ng noon time siya eh. Di ba? Wag ganun. Kung ganun. Ano mang ganun? Ganun ang batas eh. Ganun ang legality. Ang pinag-uusapan dito, legality. Ngayon, kung iniiyak-iyak mo, ha? Nadi-disgrade yung noon time show mo dahil mas marami palang natulungan. Abay, doon ka na, balik ka na lang doon. Ha? Huwag ka na dyan sa Senado. Kasi dyan sa Senado, wala palang natutulungan eh. Kunti palang natutulungan, mas marami pala doon. Doon ka bagay. Tama mga kababayan? Oh! Hindi naman po literal ang kanyang pag-iyak. Pero sa totoo lang mga kababayan, masakit po yan sa kanya. Kaya nga na ano niya eh. 'Di ba? Nasabi niya yung ano eh. Ang totoo lang eh. Mas maraming natulungan ang ano eh, noong time show, pero sablay pa rin mga kababayan eh. Alam niyo ba yung kanyang pagsasabi na ganon? Akala niya siguro parang mas lalo niyang napapaganda niya yung image ng noon time show at napapaganda niya ang imahe ng Senado. Baliktad mga kababayan. Mas lalo niyang dinidegrade ang Senado, mas lalo niyang dinidegrade itong noon time show. Bakit? Kasi pinagmamalaki mo ang noon time show. Mas marami palang nagawa at natulungan. Bakit ka tumakbong senador? Ha? Di ba insulto din yan? Alam mo, habang sumasagot ka, lalo kang nadadagdagan ng sablay. Mas maigi pa siguro talaga. Mabuti na nga lang ito si chairman ng silent committee. Kilala nyo ba ang silent committee mga kababayan? Silent lang yun. Committee de Silencio. Ayon kay partner Buds, no? Committee de Silencio, kilala nyo? Hindi yung nagsasalita, bibihira. Kampanya lang yung makikita yun. Oo, pero panalo lagi. Oo. Bihira yung magsalita. Grabe mga kababayan. Mabuti pa nga yun eh. Less talk, less mistake, sabi nila, di ba? Oh, ito, ayan, mga kababayan. Oh, ito pa. Ayan ha, so, hindi po siya literal na umiyak, pero talagang napaiyak po siya dyan, mga kababayan. Kasi, diretso po talaga yan. Harap-harapan po talaga yung sa kanya eh. Ni Senator Bato de la Rosa eh. Ito talaga mga kababayan, dito po talaga nagugat ang lahat ito. Panoorin po natin si Senator Marcolita kung ano po ba ang tungkol po dito talaga. Nako, grabe na mga kababayan kung atin pong himay-himayin. I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privileged speech. Well, if Senator Erwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues
that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong affidavit na yon, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan.
Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i-rekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Hindi nagbabasa itong si Senate President Iskol Bucol. Agoy, mga kababayan. Kasi kung binasa niya pala ito, hindi pala yun. Hindi niya sana sasangayunan si Boyeng Rimulya. Sa pato si Boyeng, butata ito si Boyeng Rimulya dito eh, no? Kasi biruin yung mga kababayan, wala naman po pala yan. Kasi nga kabuuan na yan kung sakasakaling tapos na,
Saka pa lang magkakaroon ng pagkakataon na bawiin lahat, isauli niya na lahat. Eh ngayon wala pa, anong isasauli niya? Nag-uumpisa pa nga lang magtatanong eh. Kailangan isauli na kaagad. Magkano isasauli? Tingnan niyo mga kababayan, baliktad talaga mga utak nitong mga ito, ano? Ha? Ganyan sila ka-advance mag-isip, pagkakalaban nila, di ba? Pagkakalaban nila, ganyan sila mag-isip. Eh, ito nga lang ngayon eh. Kitang-kita na mga kababayan, sinabi na ni Vice President Inday Sara Duterte, at sinabi na ni Congressman Ongab, at sinabi na ni, sino pa mga kababayan? Sinabi na ni Congressman Toby Chanco na saan napupunta yung pera, di ba? Sino ang pinamimigyan? Sino ang pinanggagalingan ng pera? O ba't pala kayong sinasabing bawiin mo ng pera doon? O di magkakasabwat kayo? Hindi mga kababayan, nagtatanong lang. Di ba? E dito hindi pa nga napapatunayan eh. Ngayon nga, yung mga yun, kitang-kita na, hindi na kailangan ng patunay dahil ayan yung mga flood control oh. Yan ang patunay. At kailangan nyo na kaagad bawi. Anak ng pating talaga. Eh, sa rules na mismo, kung nagbabasa lang sana itong si Buying Ying at saka itong si Soto, hindi sana ito mangyayari. Ginamit nilang grounds parehas. Bumasi siya doon kay Buying Ying na hindi rin nagbabasa. Di ba nakakainis mga kababayan? Kasi biruin mo, kung walang katulad ni Senator Marcolita na ganito, na alam ang batas, alam ang pasikot-sikot, at alam gamitin ang batas, wala na talaga tayong pag-asa. Buti na lang, mayroon tayong ganito mga kababayan, namang babatas. Kaya may pag-asa pa tayo. Tuloy lang tayo mga kababayan. Tuloy natin ang video. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Eh dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Eh baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan? Nick. Nasa likod mo, Senator Marcolita, nagtago sa likod mo eh. Natakot yata. Mr. President, bakit nandiyan ka sa likod? Doon ka sa harapan. ikaw ang ano rito eh. Kinakausap ni Senator Marcolita. Ba't ka nagtatago sa likod niya? Nasa likod mga kababayan, no? Ewan ko bakit nagpunta dyan. Natakot yata dun sa para hindi siya. Sinong nakaupo ngayon doon? Ikatitingman. Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa bilyonaryo interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Eh, ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil mayroong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza,
gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Nako, yan na. Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya yung Sagot, Mr. President, yun ba ang dahilan? Oh, ayaw sumagot. Nasa likod eh, nagtatago. yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita eh. Huwag po tayo mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yon ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be back. Ayan mga kababayan, no? Butata sila dito kay Senator Marcoleta, no? Talagang ang lumbas po dito sa sinasabi ng Senator Marcoleta, mga kababayan. Ang ating bang institusyon na Senado ngayon, ganito na lang ba talaga nagiging sunod-sunuran sa Congress, nagiging sunod-sunuran sa witness, at wala pong pakialam doon sa mga nagsasabi ng mga witness? May kinikilingan, pumapanig doon sa kabilang witness, sa kabilang witness naman pinababayaan. Di ba, kung nagsasabi kang gusto mong maging neutral at gusto mong maging maayos, pagtiwalaan ka ng taong bayan, di ba parehas yun? Kung sabihin mo, yung isa, pinapaniwalaan mo na sinasabi ni Bryce na ganito ganon, yung Bryce na pinapaniwalaan ninyo, na kinikilingan ninyo, umamin ito na kulang-kulang bilyon-bilyon halos ang pinapatalo sa sugal. Tapos, itong Diskaya, tinuturo niya itong mga congressman, napakaraming mga congressman, versus dito sa Bryce na aminado na nagpalsipika ng public documents, nagpeke ng lisensya. Ngayon, dito mas mananiwala kayo. Dito mas magibigat ang kanyang mga akusasyon. 2 senador lang ang kanya ritong binabanggit, di umano, versus sa 17 congressman, plus kasama pa yung puno nila, 2. Di ba napaka-obvious, mga kababayan, na talagang itong Senado ngayon, bumalik tayo sa pagiging weak.
Strong na ito eh, malakas na to eh. Nung panahon ni Escudero, medyo weak ito ng konti dahil nakita natin noon, inagawan lang siya ng baso ng isang babaeng pakialamera. Alam nyo mga kababayan, yung pag-agaw ng baso sa kanya, yun na yun. Yun na yung meaning noon. Yung basta na lang siya tinanggal dyan at ipinalit itong si Soto. Yun. Kinikwento ko na sa inyo yan noon mga kababayan, di ba? Ewan ko kung sino sa inyong mga nakapanood nung video natin noon na ang kahulugan nung pag-agaw ng baso nang umiinom ito si Escudero ng kanyang wine. Hindi, walang kaabog-abog kinuha ni Lisa Marcos. Bakit? Ininom ka agad. Pag inom ng ganon, sabay binalik sa kanya. Ang meaning noon, nilagay ka namin dyan bilang Senate President, pwede ka rin namin tanggalin agad-agad bilang Senate President. At nangyari nga yan, di ba? Nangyari yan. Nailagay siyang bigla-biglaan dyan. Alam niyo yung course of events nito mga kababayan, paano nangyari? Nung nagkaroon ng investigasyon noon, napayagan ni Zubere na mag-imbestiga dito nga sa sinasabing pulburon video ni BBM, di umano, na pinalabas nga yung video, di ba? Nila Maharlika, na sinasabing EI daw. Doon ngayon nasibak itong si Zubere. Ngayon naman, nang nailabas naman ang pangalan ni Martin Romualdez Saldico, sibak din si Escudero. Diba? Tingnan nyo yung turn of events, diba? Ganyan po ang nangyayari. Kaya abangan ninyo mga kaubayan, paano masisibak nito si Soto. Pupwede rin ganun. Na ano? Style din Zubere, style din Soto. Ngayon, dahil ang Soto ito opinion ko lang, pakiramdam ko lang, siguro hindi ko alam kung para sa ng opinion at pakiramdam. Ang kiling ni Soto talaga ngayon dito sa administrasyon. Di ba? Kita nyo naman opinion ko lang yan. Hindi ko alam kung ganun nga talaga. Pero mamaya, pag ito si Soto, tumayo na rin ito para sa neutral na pagtayo, yung hindi mo na siya mararamdaman na may kinikilingan siya dito. Sibak din to agad-agad, mga kababayan. Tingin ko lang yun ang hula ko kasi may precedence na tayo. Zubere, di ba? Katapos kay Zubere, nang pinayagan ni Zubere yung pulburon video na yung hearing, sibak siya doon, di ba? Pinalit sa si Escudero. Ngayon si Escudero nang nailabas niya nailabas ni Marcolita sa hearing niya yung pangalan ni Martin Romualdez, sibak si Escudero. Kaya marahil balang araw, pag tumayo na rin itong si Soto ng neutral ground, asahan ninyo, sibak din to. Yan mga kababayan ang ating nakakalungkot pero reality sa ating bansang Pilipinas. Ano po ang inyong masasabi? Patungkol po sa inyong napanood at inyong natunghayan dito mga kababayan, ang reaksyon, komentaryo at ang inyong opinion. Huwag kayong mahiya, paki-comment nyo dyan sa baba at pakilagay na rin po ang lugar kung taga saan po kayong nanonood. At mga kababayan, sama po tayo sa rally, labas na po tayo. Ako po pupunta din po doon mamaya mga kababayan, dyan po sa Batasan. Makikiisa po tayo sa rally. Okay? Muli, para pusuan po natin mga kababayan inyong comment, pakilagay po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Maraming salamat po muli. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas as always. Bye-bye!